So, hi guys! Andito pa rin si Lumi. Yan. So, yung previous vlog ko, nasabi ko doon na isi-separate ko yung vlog about my knowledge about placenta previa. Again, I am not a doctor. Disclaimer lang po. Ito po ay base lang sa sinabi sa akin ng mga OB at base sa na-experience ko, base na rin po sa mga na-research ko. I do my own research, just so you know. After siguro mga past few days, medyo nawala na yung mga kaba. Yes, sumama na ako dun sa Christmas kasi ang dala nilang sasakyan is van. So, kasya kami lahat. Plus, yung driver, kilala ko na maayos mag-drive. So, hindi ako dapat kabahan na hindi makikita yung kahit senior na yon yung humps at magugulat akong tatalbog ako. Nagpunta kami na Ayala Malls Vermosa. Bago lang siya. So, after din nung yun, kahit pa paano, nakahinga-hinga na kami. I think kailangan ko lang kasi ng knowledge about doon sa kung ano yung pinagdadaanan ko. Hindi, ang nangyari kasi, na-preempt yung intention ko to um, know what's the real problem, kung paano nangyayari, kung ano yung dapat ko pang gawin. Na-preempt siya kasi natakot kagad ako doon sa binulaga sa akin. Alam mo yung kakaalam mo lang, ito yung resulta, pinicturean ko, sinend ko, tapos ang babanat namatay. Pinapili, tapos gusto pang pa. So parang na-preempt yung kagustuhan ko na bago ako kumilos is to learn muna or to gain more knowledge about kung ano talaga yung pangyayari. Kung ano yung dapat i-ready, mga ganyan. So, everyday, siguro pag matutulog na ako, kaya nakakapagod mag-isip. Napapaisip ako, what if nga, totoo yun. So, hindi siya nabubura sa isip ko. Kasi, para ba siyang naging sugat na hindi ko basta-basta makontrol. Though I really understand yung care ng sister ko about it. So, after that, hindi na muna ako nag-share with them. So, sabi ko lang, bawal ako sa ganito, bawal ako sa ganyan. And nakita naman nila, oo, yes, mapayat ako. Kanisin mo, wala akong kinakain. It is because nagsusuka po ako up until now. Nakakaramdam pa rin ako na para akong susuka. Ang ginagawa ko is, konti lang kakainin ko, pero mamaya-maya magugutom ako. Kailangan kumain ako. Thank you, Lord, that meron naman kaming nakakain. So, nandun na yung takot ko talaga. Hindi ko nga yung mga previous vlog ko about my trauma with the first one, the second one, the third one, and this time, ito namang third pregnancy ko. Paano niya ako binibigyan ng takot sa mundo? Si Lord masyado akong pinapalakas. Ano pa siya tinitingnan? And I remembered, I want to share this with you. Nung sinabi sa akin ng OB na chinek niya yung using fetal Doppler, yung tummy ko, to check the heartbeat of the baby. Ang sabi niya is, masyadong matakot, pray lang. Na napatingin ako kay tatay. Sabi ko, pray lang. Okay. Nasa biyahe kami pa uwi, I talk too much. If I talk too much, it's either nabobore ako or may gumagambala sa isipan ko. If I don't talk too much, nag-iisip ako at may kinikintik ako. Kwento ko ng kwento sa kanya. Alam mo yung sinabi nung OB, pray na lang. So, nandun naman yung utak ko. Seryoso to, panic na naman ako. Andun yung utak ko na ang sinasabi is lie. Pray. Ibig sabihin, nandito na tayo sa punto ng sitwasyon natin na si Lord na lang talaga yung pwedeng gumawa ng paraan. Kasi alam nyo, ako, paniniwala ko, hindi ko alam kung na-vlog ko na to before, na sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. Nandiyan si Lord, anytime, anywhere, kahit nasa CR ka o kahit nasaan ka man, nandiyan siya. And tumatak sa isip ko yung grade 1 ng aking GMRC subject
na sinabi nung nag-aaral ako, naalala ko. Yun ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit anong pagdadasal mo na manalo ka sa loto, na hindi ka maaksidente, kung hindi ka nag-iingat, vice versa, yung mga nakakasalamuha mo, hindi rin nag-iingat, wala rin mangyayari. Kung wala kang gagawing magandang aksyon, wala rin mangyayari. Kung iaasa mo na lang lahat kay Lord, ay, hindi naman kasi si Lord, so, naala na siya. Hindi po, para sa akin, hindi ko siya nakikita magandang gawin. So, nung sinabi niyang pray lang, talagang yun yung nag-react sa utak ko kagad na si Diyos ang awa ng sa tao ang gawa. Ngayon, kung prayers na lang pala yung option, ibig sabihin, wala na akong pwedeng gawin na makakatulong para dun sa situation ko. Isa yun sa nakadagdag yun. Then after that, kasi next day na yun, nag-message ako sa mga kapatid ko, huwag daw mag-alala, marami daw ganito, ganito, at lahat naman yun, okay. Tapos ang reply nga, at least ganyan. Actually, nung nalaman pa nila yon, yung violent reaction, yung stories na shinare nila, yung message pa yung kapatid ko kay tatay. Tapos, anong plano mo? Kapatid ko na yon, yung bunso, kasama niya kasi yung nagsabi sa akin about to. So, siguro, nalaman niya yung story, natakot din siya, or whatsoever, pero parang wrong timing kayong lahat ngayon. Kasi all we need is the support na magiging comfortable. Okay lang na i-prepare nyo kami sa bad situation, but not that time. Hindi siya perfect timing. As in, wrong timing talaga siya. Kasi hindi ko pa naiintindihan yung buong placenta previa totalis. Ganun na. Takot ako mamatay, pero mas takot ako mamatay yung bata. Kasi I've been there. And ang hirap. So, sinabi ko na sa kanila, ito, ganito. Wala naman nang nag-reaction, kundi buti naman, nag-reach out, Pero doble ingat pa rin. Sana yun. Yung narinig ko, nung nalaman ko about dun sa placenta previa o yung inunan na nakabara sa aking cervix. At totalis pa siya. So, to cut it short, medyo na-lessen yung pag-iisip ko. Pero too much emotion, tuwing umiiyak ako, as in, hagulgol na hindi ako makahinga. Tulad yung nangyari doon sa vlog ko na nag-release lang ako, or nag-express lang ako ng nararamdaman ko about my Mimi. Sipa siya ng sipa. Sabi niya siguro, tumigil ka na, dito ako, huwag mo akong stressin ng sarili mo, and etc. And that time, I was alone here. Tapos when tatay saw me, sabi niya sa akin, stop crying, you want to talk to Lumi ba? Tinawagan niya. And hindi ko na napigilan, nakapag-posting ako. Think before you click, nagawa ko siya. Pero kailangan ko ilabas. And that's really me. Kasi nga, pinili ko nang wag i-share lahat to someone, i-share lahat sa Facebook, sa Twitter, pero hindi ko na kinaya. Kaya kailangan ko i-post sa story ko. Ang dami nag-reply. Pero hindi ko na-reply. I don't need to explain to them. Kailangan ko lang talaga ilabas. Bigla ko naalala yung placenta previa. I do my research. Kinumbine ko yung knowledge with what my OB told me, what the sonologist told me, and kung ano man yung napanood ko and na-research ko. Okay, what is placenta previa? Condition siya. Hindi siya literal na sakit talaga. It's a condition during pregnancy condition, na kung saan yung inunan, kasi sa inunan kumukuha ng nutrients yung bata. Lahat ng kinakain ko pumapasok kay inunan, and si inunan na nagdi-distribute kay baby. Yun po yung placenta. Or inunan. Yun yung intindi ko correct me if I'm wrong, and if there's a doctor who will watch this, correct niyo po ako. I am an computer science graduate, and I hope maitama ako kung may mali po ako masabi. So, yung inuna na yon, supposedly, dapat dun siya sa upper part ng malapit sa tummy, malapit sa puso,
Kasi doon nakakakuha daw ng enough na blood supply para i-supply kay baby. Anemic po ako, kaya nga ako nag-lipstick. Sa totoo lang, ang putla ako kanina. Yung inunan, yun siya, nakasara, or nakabara, yung cervix. Kumbaga, yan yung labasan ng bata. Nakaganyan dyan. O, ito yung cervix. Yan. Kasi ganyan siya, pababa. Ito yung labasan, dito lalabas. Nakabarang ganyan. Kapag daw totalis, ganyan. Buo. Nakadikit na. Kapag naman yung partial, may ganyan pa. Yung konti lang nakadikit or hindi nakadikit, pero mauusog pa, may mga ganon. May mga moderate may mga tawag. Kasi may mga tawag na ganon. Ang findings niya is totalis. So, term niya pa nga sa akin that time is nakadikit. So, parang worried ako, paano dumikit yun doon? May nagtahi, may ano ba? Though, yung first transvaginal ultrasound ko kasi is may subchronic, hindi ko alam kung connected siya ha. Subchronic hemorrhage na ako. So, baka ako yung nakikitang dugo, yun. Hindi siya totally, kasi pinakita niya yung, eto po yung hemorrhage. Parang hindi ko pa nga naiintindihan yun. Kasi pinapainom ako ng pampakabit. So, dahil ramdam ko naman na malakas siya, sipa siya ng sipa. Third month pa lang nararamdaman ko na paunti-unti. Fourth month, medyo na. Tapos ngayon, ramdam ko talaga. Ewan ko na lang yung mga susunod pang buwan kung gano'n nakalupit at likot to. Kasi itong 5 months pa lang, super naramdaman ko na ng bongga ang ingay ng anak ko. So, nakaganyan daw yung akin. And ang kino-worry ng mga OB-GYN kasi is kapag bumukas yung cervix, bumukas yung cervix mo, let's say nagle-labor ka na, too much blood yung mawawala. Yun yung kinaka-worry nila. At yun yung mahirap para daw po sa mga OB na mag-aanak kung iba-vaginal birth ka pa. At may study din daw yun na talagang mas advisable na cesarean ka na. Doon nagkakaroon ng emergency CS or emergency cesarean. Ibig sabihin, kasi ako elective ako, meaning may schedule talaga ako ng panganganak. So, pinapili ako 38 to 39 weeks. Pero dahil siguro sa sitwasyon ko ngayon, may mga kailangan akong i-consider na pagbabago. So, ganyan daw yun. Yun yung iniiwasan na paabutin. Why? Pag daw kasi may mga ganyang totalis, ito placenta brevis totalis, ay nag-start na mag-bleeding, ibig sabihin lang nun, bumukas na. At possible na mag-preterm labor or earlier ka dun sa exact date ng mga bata. Basa ako ng comment. Worst comes to worst, siya, yung babae nag-react, October 23, nagdugo na siya. At sobrang dami daw talaga ng dugo. Though adjure niya is November 20 plus something, or 13, basta November pa. Pero lumabas na kagad yung bata. It means, 8 months pa lang. Hindi pa siya umaapak ng 37 weeks onwards. Mayroon nga kasi ako naparod dati na mas ligtas pa daw manganak ng 37 weeks, ng 7 months kasi sa 8 months. Kasi 8 months daw, may lungs kang binubuo. Binubuo pa yung lungs ng bata inside. So, medyo critical yun kasi lungs po yun. Pero ngayon, dahil sa makabagong technology, kung ma-preterm ka man, there's a possibility na turukan nga po nung I forgot kung yung tinuturok para makatulong sa pag-develop ng lungs sa mga bata. So, yung mga preterm labor, pwede maaga kang makalabas as the mother or yung surgery or yung nag-deliver. Pero sa ospital, pero yung anak mo mag-stay doon kasi may kailangan pang buuin sa kanya. So, yun. Yung sa kanya nga lang, unfortunately, nawala po yung bata. Nakakalugmok yun. Yun yung kinatatakot ko. Kaya rin ako nag-come up ng mga research to prepare myself, not just sa negative side, but also sa positive side pa din. Kasi puro negative kagad yung pumasok sa akin nung nalaman ko yung
placenta na yan, Revia totalis. So, ang advice sa akin, there's a chance na kapag daw lumuluwag yung uterus, dahil nga nag-grow yung bata, lumuluwag kasi yung ating puso, diba? Possible na umakyat. Sabi ko nga, ano po bang pwede kong gawin? Alam ko, nabanggit ko na to. Ang sabi, wala. So, akala ko kasi kapag nandyan siya, at nag-play ako ng music dito, baka mahila ng bata. Alam mo yun, kulang kasi talaga yung knowledge ko, or baka nasa ulo ng bata. Andito sa gilid ko nasa right side ko po, ito yung right ko, yung ulo ng bata, yung para siyang nakaganyan. Right side, paa. Hindi siya ganyan, hindi siya paganyan, paganyan. So, ito yung ulo, andito yung paa. So, ganun po yung position niya nung last ultrasound ko. Yun. So, sabi ko, pag gano'n yung paa niya, baka masipa-sipa. Ang kulit kasi. Sipa-sipa niya, magkaroon ako ng leakage. And then, I found out na, so, kasi sabi nila, basta magkaroon daw ng bleeding, ang first suspect is placenta previa. And second suspect is, yun na nga, kung ano-ano ng bad happenings. So, wala akong dugo ngayon. Kasi hindi pa ako dinudugo. Thank God. And then I found out na usually, duduguin daw yan. Kahit si sonologist na sinabi niya, duduguin po kayo. Parang, i-expect ko siya. So, sabi ko, okay, kung yun yung sinabi ng sonologist. Pero sabi ng OB ko, pag dinugo ka, pa-emergency ka na. At pag sumakit yung balakang at puso. Tapos tinanong pa nga namin, ano po bang level ng pain para masabing ka-emergency na? Ang iniiwasan daw kasi pag sakit ng balakang is UTI. Alam ko yung pain noon kasi I've been there. So, alam ko yung pain kapag masakit yung balakang at UTI yun. Alam ko na kung kailan ako tatakuin. Yung iniwasan, magpa-urine test daw kagad ako. At then sinabi rin pala ng sonologist na on the 32nd week daw, magpapa-ultrasound ako ulit to check kung umangat yung placenta ko. Tagal. Though, on my 24th week, may gusto kasing makita nga si OB na baka hindi na nga kasi umikot. Sabi nga dun sa mga na-research ko, kapag second trimester and third trimester, nandun pa din siya, expect na daw na hindi na yun ikot. Parang 10% chance na lang yun So, may chance pa rin, baka sakali. Pero usually, dahil crowded na yung tummy mo, malaki na yung bata, lalo na sa third trimester, 7, 8, 9 months, hindi na siya makakaangat. So, itong second week, ito talaga yung may chance na, second trimester, ito na yung may chance para umangat siya. Yun wala talaga. Yung sinasabi rin ba, humiga na may unan sa balakang, ginagawa ko naman siya ngayon, though hindi ko naman matcheck, wala naman ako ultrasound dito sa bahay. So, sabi ko, nung nabasa ko yan, hindi na ako alis ng bahay, except check-up, laboratory, and yun yung ipapaintindi ko sa anak ko, yung mga event niya, baka hindi ako makapunta. But we will try our best na isa sa amin ni tatay nakapunta. Kung sakali man na hindi nga siya umikot on my 24th week, hindi na ako masyadong aasa na aabot ako ng 38-39. Kasi ang napili kong date is also 21. Ang due ko kasi is May 27. And dahil nga elective ako, I have a chance to choose kung anong araw at date ako pwede manganak. Basta between 38 to 39 kasi ang advice, hindi ako pwede mag-labor. Pangalawa is, may mga research recently lang na yung 37 weeks ay hindi pala talaga 37 weeks. So, hanggat maaari daw, 38 to 39 para full term talagang sure. So, napili ko is 21, May 21. So, parang 7 days or 6 days before ng tsuko. Kasi dun sa una, 38 weeks ako, sinias, nakaschedule din. Sa pangalawa, kasi bridge. Anong week ka, nak? 37, hindi niya alam. 37 weeks ko siya pinanganak. So, gusto ko ngayon, 39 naman. Pero yun nga, kung sakali man, ito yung future plan ko, hindi ko pa nadidiscuss kay tatay. But I will tell him
when he got home. Kung sakali man na hindi talaga umikot, there's a possibility kasi na mag-labor ako earlier. At ang advice talaga ng mga OB is kung placenta previa ka, 36 to 37 weeks. So, pwede ako manganak ng April at pwede ako manganak ng first week of May. Ang kailangan kong i-ready dahil preterm labor yon or let's say, delivery pala, hindi pa buong-buo ang baby. So, parang steroid ata itutulog para sa lungs. So, additional money ang kailangan namin at preparation sa pag-uisip. Additional preparation sa mga bagay-bagay na possible na mangyari. And I hope wala. Please, Lord, no. So, yung mga possibilities, i-ready ko yourself ko on the 24th month. Kung sabi nga, 20 weeks daw, possible na mag-bleed eh. So, sana hindi. So, sabi ko nga, this coming January, kasi papasundo daw kami ng father ko. Hindi ko rin alam kung itutuloy ko pa. Pero this coming, ang next check-up ko is January 4. Ang aking 24th week will be on February, first week or second week ata. So, doon ako magpapa-congenital anomaly scan to check kung ano man yung hinahanap ni Doc. Plus, kung ano man yung kailangan niyang, kung ano man yung kailangan kong malaman. Kasi nga may mga experiences like heart problem, bleeding, sas ngayon itong ang placenta kung nasaan man siya. At yun na rin namin malalaman kung ano talagang gender ng bata. So, sa February pa. May 2 months pa ako. So, sabi ko sa sarili ko, actually kay tatay, January, hindi na talaga ako lalabas except emergency plus kailangan wala kasing mag-leak sa aking dugo. Yun yung goal ko. And that, kung sinabi ng OB ko na prayers, additional ko yun, pag-aalaga sa sarili ko. Pinipilit ko namang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kaya hindi na rin ako nag-share ng kung ano-ano with other people. Unless they're going to ask me, I'm happy to share. Kasi parang ang pakiramdam ko, you really want to know me. You really want to know how am I. Parang may care ka. Mararamdaman ko yun. So, yun. I hope na magawa ko lahat. Ang hirap kasi walang ginagawa sa bahay. Kailangan ko pang mag-isip since I am not working right now. Kailangan ko mag-isip ng way para magkaroon ng additional income aside from work ni tatay. Kasi ayoko naman i-burden sa kanya na lahat ng kailangan gastusin sa kanya. So, ang dami ko napapanood na dapat yung lalaki talaga. Nasa modern world na tayo. Kung mas may kakayanan ng babae, why not? But, yun nga, I need to help him na magawa ng paraan yung mga financial. Then, actually, ako ngayon may diaper na. Inuunti-unti ko siya. Ayokong isang bagsakan kasi yun nga, ayokong lumabas. Parang ang gusto ko, bumili ng mga thigh side, yung mga pang-newborn. Pero hindi ngayon kasi kailangan kung alagaan ang sarili ko. And tatay really likes that kasi konting akit nga lang ako para mag-bubur ni nanay. Han, kamusta ka na dyan? Sigaw siya sa baba siya. Nagko-concentrate ako, nagpupups ako. Hirap talaga. So, yun po yung mga ideas ko ng placenta previa at saka yung mga plans ko kung paano ko siya gagawin. So, again, ulitin ko, case-to-case scenario. Ako kasi automatic cesarean na po ako because of the previous cesarean. Ito pala madagdag ko. According to sa research ko, kung bakit nagkakaroon ng placenta previa ang isang tao, it's maraming mga reasons. Kapag daw yung may mga multiple pregnancy like twin, quadruplets, there's a possibility, next pregnancy, possibility. Sabihin, pwedeng yes, pwedeng no, na magkaroon ka ng placenta previa. Na kahit partial siya, or totalis, or whatsoever,
possible lang. Prayers talaga. Pangalawa, sa age. Actually daw, 35 years old above. And I'm 36. Kaka-36 ko lang. Pero nung nag-decide kami na mabundis ako, I was 35. Kaya nga sabi nila, yung mga 40 years old above, medyo critical na talaga yung pagbubuntis sila. At ang swerte nyo kung nag-normal pa rin kayo at the age of that. Kasi ilan lang kayo. At hindi lahat na pagbibigyan. So, yun. Tapos ang payat-payat ko pa. Then, meron din dahil previous na cesarean ka na dati. Kasi syempre yung mga surgery mo, may mga dumidikit at so, etc. and so on. Kung ano man yung mga terms na ginagamit ng mga OBs. But, yun nga, may mga changes kasing naganap sa body mo. Operation, kahit sabihin mong appendix lang yan, basta merong operation sa abdominal mo, katulad ng cesarean, possible po yun. So, paano maiiwasan? Hindi mo siya maiiwasan. Aside from prayers, gusto mo magkaanak, walang complication, at napagplanuhan nyo naman, mag-pray muna kayo. Para, sometimes hindi man natin hinihingi, binibigay. Pag hinihinga natin, minsan hindi ibibigay kasi may mas magandang ibibigay sa atin siguro. To have a recap lang or summary or takeaway sa akin about this is yung mga future plans ko. I have my notebook here. I'm starting to do it. Yesterday, nagsimula na ako dun sa plano ko kung paano makaka-add ng financial dito sa family. And continuous pa rin yung pag-vlog ko kahit di naman ako pa kumikita. Hoping someday para hindi na talaga ako kasi magpo-full time na lang ako. Hoping naman din lahat naman na nagsisimula ng maliit na bagay. Hoping na, syempre, kumita someday through what we are enjoying. Kasi sabi nga nila, kung nag-vlog ka lang for the sake of money, baka hindi bigay sa'yo. Pero kung nag-vlog ka for the sake of, kasi masaya ka, natutuwa ka kapag may views, ine-enjoy mo, or feeling mo nakakatulong ka kahit isa lang yung viewer mo, baka sakaling viewer na to natulungan mo mentally, yun, malaking bagay na yun. So, continuous ako sa Facebook page namin, sa YouTube na mag-post, baka sakali, 1 year, 2 years pa abutin. Kasi may mga previous vlog na ako, pero hindi kasi ako consistent and I stopped because of insecurities and insecurities plus seguridad na rin namin. Pero ngayon, I've realized na I have to share something, I'm gonna share it para makatulong in my small way lang. And then, yun nga. So, take good care of myself. At the same time, maging positive lagi. Though, hindi naman masama mag-isip ka ng negative. Hindi man araw-araw, kahit paminsan-minsan, to prepare yourself. And do my own research. Do your own research. At wag lang yung basta research lang kay Google. Kasi si Google, ginawa yan para takutin talaga tayo. Naniniwala ako doon. Sabi nga ng dentista, panic din kasi siya daw. Tapos parang may sumakit sa kanya, hindi ko maalala kung ulo ba. Dentista namin. Tapos parang sabi niya, nag-google daw siya, cancer daw, may cancer yung kamag-anak niya. So parang nagpapanik na siya. Hanggang sa nung nagpa-check up na siya, naliwanagan din siya. Ang akin lang, makakatulong si Google ng kahit pa paano, pero wag kayong, pag sinabi dong uminom ka lang ng lagundi, okay na. May consider kayo, baka mamaya si lagundi, may negative effect kapag ikaw ay may high blood, or negative effect kapag ikaw ay may sugat, yung mga ganon. So, always consult your doctor, your OB, general surgeon, kung sino man, saan man related. And yun yung natutunan ko. And, emergency fund. Nag-aaralan ko pa siyang mabuti. So, I'm starting to create a business. Sana masuportahan niyo din. Also, this YouTube and Facebook. Also, yung pagbibigay nga ng knowledge na makatulong ako sa inyo. So, with that, I hope nakatulong po ito and naintindihan alam mo yun, yung term na ang gamit ko, normal na nanay.
hindi as a doctor. Kasi may mga doctors naman di makakapag-explain ng hindi lang dahil English siya, pero yung term ng mga ginagamit niya ay maiintindihan mo. Kasi na-explain niya din. So, sa mga katulad kong nanay na naka-experience ng placenta previa totalis, sana nga umikot siya at hindi siya nakadikit. Malalaman natin yan on February and I'm gonna share it with you. Sana lang hindi ako masad at malugmok. Share with you para ma-advise ko rin ulit kung ano pa yung additional knowledge na nalaman ko. And yun, sabihin ko rin kung ano yung gender. Hindi ko naman kailangan magkaroon ng party. Yeah, excited ako kasi kapag may party may mga gifts. Pero it's okay na rin not to have kasi blessing na sa akin yung okay siya, healthy siya, ako din, para hindi dagdag sa isipin ng tatay at ni Louie. So, yung iniisip ko lang, kung mamamatay kasi ako, paano si Louie, paano si Momo? Silang dalawa, paano si tatay, paano yung family ko? Diba, wala nang support. Anyway, so, yun lang. I hope you like this channel. Subscribe, like, comment, and share it na rin po para sa knowledge ng iba. Pasensya na kung napakadaldal at napakahaba. Again, disclaimer lang, iba po ang ating nararanasan. Pwede may placenta previa ka, pero iba yung sitwasyon mo. Mayaman ka, or let's say, may sakit ka sa puso, iba pong kondisyon yon. You have to tell your OB or your doctor or personal doctor, family doctors po ninyo lahat. Do not be shy kahit yung mga tipong masangsang na amoy, sabihin niyo po yun kasi mahalagang malaman nila lahat. Disclaimer lang po ulit, ako po ay hindi doktor. Pangalawa, hindi rin po ako napakagaling. Nagmamagaling, pwede. Pero yun nga, ito po, ang purpose lang nito is to give you some advice and knowledge at kung paano ko pinaprepare sarili ko. Unlike nung nagpanic na ako nung mga previous weeks, nung nasabi ako sa ibang tao. So, choose wisely kung ano yung mga gagawin. Think carefully, pray, and yun, yung support system nyo, alagaan. Thank you.